Alright, good morning po. Alright, natatanggal yung ano. Alright, so good morning po sa bawat isa. I praise God for this opportunity po na pinagkalob sa atin muli ng ating Panginoon. At last, nakabalik ulit sa pulpit. Last, nakabalik ulit sa pulpit. And I praise God for the pinayagan tayo na 1 month vacation sa pulpit. But I also praise God din po sa, kumbaga, this opportunity na tayo po ay makapag-aral ulit ng salita ng ating Panginoon. At kumbaga, itong araw na ito ay parang medyo reset ako. Kumbaga, reset ako dahil 1 month, mahirap pala na 1 month nagpapahinga ka, no? Nagpahinga ka sa pulpit. Kaya tayo ay, kumbaga, ay ipanalangin natin. Ako personally, I pray to God na nawa ay maging blessing itong pag-aaral po natin, even though that this church na pag-aaralan po natin is harsh, na kumbaga matindi yung matindi yung sinabi ng ating Panginoon sa church na ito. Even though there are 6 verses, but yung dun sa 6 verses na yon, mabigat yung sinabi niya, para siyang Book of James. Yan, para siyang Book of James. Kung nabasa niyo po yung etong pinag-aaralan po natin na 7 churches. Na ngayon ay tayo nakafocus ngayon sa kumbaga sa Church of Sardis. Ayan, sa Church of Sardis. At sabi ko nga, nung pinag-aaralan ko to and then yung fina-finalize ko, kumbaga, grabe naman, sa akin pa napunta yung ano. sa akin pa napunta yung talagang mabigat na paalala ng ating Panginoon sa isang church. Di ba? Sa isang church. At kung titingnan po natin, this is, kumbaga, ayan, ano na ba? Okay na ba? So, kung titingnan po natin, kumbaga yung 7 churches po na ito, in the modern times, sa panahon na ngayon, ito po yung Turkey. Di ba? Ito po yung Turkey. At doon po, di ba, napag-aralan po natin doon sa yung Church of Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, and now is Sardis. Pasensya na rin po sa boses ko. Naubos, na ano yata sa practice. Na ano yata sa practice kasi may mga mabababa na doon. Inaano ko na parang gano'n na yung style ng pagkanta ko na rin. Mukhang na ano. Kaya medyo pag mapasarap ako and then medyo mapataas yung aking boses at pumiyok, wag nyo na lang po ano yun. Okay? Pag pumiyok po. So, now, eto na po. So, ito po, kumbaga, itong pinag-aaralan natin 7 churches, this is now, kumbaga, yung bansa ng Turkey. And then, ang pag-aaralan po natin is the Church of Sardis. This is the fifth, tulad niyan, fifth na church na pag-aaralan po natin, ang church po ng Sardis. That you know na doon sa 7 churches na ito, sabi ko nga po sa inyo, itong church na ito, kung paulit-ulit ko talaga binabasa yung buong 7 churches, ito yung mabigat. Di ba? Ito po yung mabigat na sinabi na kinorek ng ating Panginoon Jesucristo, yung itong church na ito. Yes, nakita natin doon sa Pergamos, Thyatira, nandun yung correction po ng ating Panginoon na huwag natin i-compromise, huwag natin i-tolerate yung mga ano po. Kumbaga yung mga kumbaga sinasabi doon yung kasalanan, lalo na sa namumuhay sa kasalanan, nagiging normal na yung kasalanan. Di ba? Yung nagiging normal na yung kasalanan. But now, ito po sa Book of Sardis, sa Church of Sardis, makikita po natin dito na directly na kinorek ng ating Panginoon itong church na ito. Even though, yung background niya ay napakaayos. Yung reputation niya ay napakaganda. Pero, kinorek niya ito at ang sinabi niya, you are the dead church.
Di ba? Napakasakit, di ba? Na kumbaga sinabi niya na pinapakita po dito na itong church na ito, even though they are good reputation, they are, kumbaga hindi sila katulad ng Smyrna, na they are under persecution, but they are remaining faithful to God. But this context, this church, they are wealthy, wala sa kanya nila lahat, di ba? Napakaganda ang reputation nila, kumbaga active sila, but sinabi ng ating Panginoon is that, you are the dead church. Bakit? Yun yung pag-aaralan po natin, bakit napakabigat nung sinabi niya dito sa church na ito, even though napakaganda ng kanilang reputation, napakaganda ng kanilang background. And I hope and I pray, when we study, when examine ourselves, tingnan natin yung sarili po natin. Di ba? Titingnan po natin yung sarili natin. Let us also evaluate ourselves. Our faith is genuine. Our living in Christ is genuine. Is Christ talaga yung tinanggap sa buhay natin? Si Christ ba talaga yung tagapagligtas ba natin? Si Christ ba talaga yung nagtubos ng kasalanan natin? Kung i-connect natin yung nakaraan na sermon, that He is the Son of God, and yet yung nag-i-influence sa atin is iba. And now, sinabi ng Panginoon, you are the dead church. Di ba? You are the dead church. Kaya buksan po natin yung ating mga Bible apps, kung dala nyo po yung anyong mga Bible din po, please open it at basahin po natin ito. Ayan, basahin po natin ang salita po ng ating Panginoon in the book of Revelation chapter 3 verses 1 to 6. At sundan niyo po ako. Ayan, medyo maliit po. Alright, so sabi po dito, kung meron po yung mga Bible up, please open it at sundan niyo po ako. Sabi po dito, the Bible says here in chapter 3, and to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. And I know your works. You have the reputation of being alive, but you are what? Dead. Wake up and strengthen what remains, and it is about to die. For I have not found your works complete in the sight of my God. Remember then what you received and heard, keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. Yet you have still a few names in Sardis, people who had not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. The one who conquers will be clothed thus in the white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. But before na mapag-aralan po natin ito, ay tayo po muna po
ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkalob niyo po sa amin. We thank you, Lord, for this opportunity na kami po muli ay makapagsama-sama, umawit ng papuri sa inyo, at ganoon din, sama-sama rin po namin na pag-aralan po ang inyong salita. And we pray, O Lord, ang inyong banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa sa amin, lalo na sa inyong lingkod. And we pray, Lord, na nawa ay maunawaan po namin ito. Na nawa ay hindi lamang maunawaan po namin ito, maging turning point ng buhay po namin kung kami man ay namumuhay sa kasalanan, Panginoon. And we pray, Lord, na kayo po ang mamagitan sa amin. We pray, Lord, na kami po ay inyong gabayan, kami po ay inyong patuloy na turuan upang kami ay mamuhay ng tama po sa inyo, Panginoon. At upang mas lalo pa namin maipakilala kung sino kayo sa buhay po namin. And kayo po ang mamagitan po sa amin, Panginoon. Makita namin ang kadakilaan nyo, makita namin ang grasya nyo, makita namin ang katapatan nyo po sa amin. Na ito yung nagpapatuloy, nagbibigay motibasyon po namin na kayo ang Diyos na napakadakila. At kayong Diyos na dapat naming papurihan, Panginoon. Kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran. At kayo ang Diyos na dapat naming lubusang makilala, Panginoon. Kayo po ang manguna sa oras na ito, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. Again, kumbaga, kung titingnan po natin, kung sinundan niyo po at binasa itong passage na ito, it is, kumbaga, mabigat po siya. Hindi niya lang, kumbaga, doon sa mga dating mga churches na napag-aralan natin na sinasabi niya, do not tolerate, do not compromise yung mga kasalanan, yung mga pamumuhay ng mga mananampalataya na they are tolerating yung kasalanan, even yung teaching. Di ba? And this time, in-address niya, ikaw ay isang patay. Di ba? Kaya nga sabi ko, kung inano ko nga, parang ito yung parang James style eh. We have faith. But the question is that a genuine faith? Totoo ba talaga ang ating pananampalataya? And then dito naman, if we are alive, pero sinabi niya dito, kung titingnan po natin dito, you have reputation of being alive. But you are what? Dead. Di ba? Kaya, sa oras po na ito, pag-aaralan po natin and also entitled God's message for this morning, Wake Up. Wake up. That I hope and I pray that all of us as a followers of the Lord Jesus Christ, as a firmly believer of the Lord Jesus Christ, let us wake up. Hindi pa huli ang lahat. Pero wag naman sana huli na ang lahat. Let us wake up. Yes, napakaganda na ang isang church is, kumbaga, nandyan ang sound doctrine, nandyan ang practices, nandyan ang activeness ng isang church, nandyan din po yung, kumbaga, napakarami ang isang member ng isang church. But Jesus Christ Himself, He knows. Tulad nito, they are good in reputation. You are being alive in reputation. Pero sinabi ng Panginoon, you are dead church.
Kasi tayo bilang isang mananampalataya, bilang tao, we are always looking in the outside appearance, outcome. We are also looking, yung kumbaga, makikita natin, oh, ito, okay to, trend to. Let's do it! Or let us join them. And then hindi na natin napapansin, instead na mas lalo pa natin nakikilala ang Panginoon, ang gusto lang natin, may entertain tayo. Ma-accommodate tayo. Nawala na yung essence na we are the body of Christ. Ano ang maiitulong ko, mako-contribute ko as the body of Christ? Ang nangyayari, ano yung mapapala ko? Paano ako ma-accommodate? Paano ako ma-entertain? Nawala yung commitment. Nawala yung essence as the body of Christ. Nawala yung family. Kaya dito po, makikita po natin dito, wake up, hindi pa po huli ang lahat. Kumbaga ang ating Panginoon napakadakila sa lahat dahil itong mga churches na ito na in-address niya, they know their works, kumbaga the sovereignty of the Lord Jesus Christ, they know it. Kasi hindi siya nakatingin talaga kumbaga sa outward appearance mo, yung outcome mo, yung kabisihan mo, yung activeness mo, pero talagang tinitingnan niya yung inward mo. Is that genuine? Is that we want to applause doon sa mga tao na napaligid sa atin o we want to serve God? That's why we do these things and we serve God. O gusto lang natin, ma-appreciate tayo. That's why the Lord Jesus Christ knows it all. Akala natin tama na ang ginagawa natin. Akala natin, tulad ng mga churches na ito, mayroon silang mga pinagmamalaki rin. But yes, the Lord knows it. The Lord credits it. But there is something na mas lalo pa sanang maging mas mabunga at makapaglingkod sa Panginoon. Kaya sinabi niya, but at doon sa correction niya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na talagang kumilala sa Panginoon, talagang maglingkod ng totoo sa Panginoon, talagang mag-turning point yung buhay natin at siya talaga yung kinikilala. Na siya talaga po yung kinikilala. Why? Kumbaga, bakit nga ba sinabi niya doon that you are, kumbaga, you are dead, pero you have a reputation na kayo ay nagiging buhay, pero sinabi ng Panginoon is, you are dead. Kaya nga po yung background nga po ng church na ito ay they are good in reputation, they are, kumbaga, wealthy church or yung bayan nila is wealthy. Why? Because nandun yung capital of Lydia.
Nandun din po yung sinasabi nandun, nauna yung pagbuo ng coin. Ibig sabihin, nandun yung center ng ano po, market. Nandun po yung center po ng market. Nandun yung magandang history na nandoon nakatira yung word na sinasabi nila na ano ba yan? Crossius. At itong city na ito ay maunlad. But because of that, masyado na silang na-overconfidence. And because of that, na dahil nasa kanila ang lahat, akala nila na nandun sila, kumbaga nasa hill sila, nandun yung syudad nila at walang magko-conquer sila. Twice sila nakinongkor. Not because mahina sila. Not because hindi maganda yung kanilang depensa. Not because na hindi sila, kumbaga matatag na bayan. Pero yung isa doon na makikita po natin kung bakit sila na-conquer is because doon sa overconfidence nila. Hinayaan nila na walang bantay yung gate nila. Kaya mamaya mapag-aaralan po natin kung bakit ganun yung approach ni Jesus Christ, ganun yung sinabi ng ating Panginoon. Akala na natin maganda ang reputation natin, akala natin napaka-active natin, akala natin pag tayo naglilingkod sa Panginoon, okay lang. Pero namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Akala ko ba, sinabi nga nung nakaraan na church is that He is the Son of God. Nang ginawa ng Son of God, ng ating Panginoon sa buhay natin is what? Tinubos niya yung ating mga kasalanan. And yet, binabalik-balikan natin. And yet, iba yung umi-impluwensya sa atin. Hindi ang Panginoon. And there are 5 truths na mapag-aaralan po natin dito. Sabi ko sa inyo, pag napatagal tayo ng patagal tayo na hindi nakapag-preach, naiipon eh. And there are 5 truths po, pero mabilis lang din po ito. Hopefully. Alright? Na mabilis lang din po ito ng 5 katotohanan patungkol po sa Church of Sardis. And I hope and I pray that tayo po ay gumising. Nanawa, pag in-examine natin sarili natin, I hope and I pray that this church, individually, hindi tayo sasabihin ng Panginoon, you are dead. And the first na mapag-aaralan po natin dito is that Christ reveals our condition. Di ba laging napapansin natin, I know your works. He knows everything. He credits yung mga magagandang mga bagay na nagagawa natin. And then, dahil alam niya yung mga bagay na ito, kumaga, alam niya eh. Pero, may nakikita rin siya na kailangan nating mamold. Tulad nga ng kanta. Lord, mold me. Use me. Para patuloy tayo na lumago at sa pagkakilala at paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi nga po dito, to the angel of the church of Sardis write, the works of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, you have the reputation of being alive. But you are dead. Una, makikita po natin dito,
yung introduction po ng ating Panginoon Kristo. Di ba last time nakita natin dito, He is the Son of God. Sinabi niya kaagad, He is the Son of God. I know your works, but, and dito naman, makikita po natin dito, is that doon sa address ng church na ito, the Church of Sardis, sinabi niya, He is what? Sinabi po dito, the words of Him who has the seven Spirit of God and the seven stars. Ano kaya yun? Ano yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa in-address niya sa sarili niya? Na kumbaga, in-related dito sa Church of Sardis. Kasi doon sa nakaraan, yung authority, yung influence. And now dito naman po, makikita rin natin dito yung authority ulit ng ating Panginoong Kristo. Na yung authority ng ating Panginoong Kristo na, yes, He know our works, pero yung muna pag-aaralan po natin dito, na in-introduce niya yung sarili niya, that the one who has the seven spirits of God and the seven stars. Na makikita po natin dito, yung seven spirits of God, is that, yung piniraise niya po dito, ni-refer niya po dito, hindi dahil doon sa different na mga, kumbaga, ng spirits. Pinapakita po dito ng ating Panginoon, sinisimbolize po dito, yung fullness and perfection of the Holy Spirit. And then yung seven signifies of what? Kasi makikita niyo po yan, lagi niyo po na mababasa yan sa Revelation and then sa iba. Lagi yan sabi, 777. Kahit nga sa Revelation, may 7 eh. And that is the what? The perfect, the completeness ng plano ng ating Panginoon. Na kumbaga doon, sa salita po na ito, na yung seven words who has the seven spirits of God and the seven stars, the seven stars is that the completeness na yung possession ng ating Panginoon, He has the authority of all churches. Hindi yan bilong kay pastor. Hindi yan kung sino mga leaders. Ang local church, ang church, lahat yan, kung sila ay sumusunod sa Panginoon, siya lamang yung head. Siya lamang yung may authority. Kaya nga dito sa 7 churches, lagi niya sinasabi yung authority niya. Yung authority niya in Ephesians that He is our first love. And then yung nakaraan is what? Yung authority niya na siya yung dapat na mag-influence sa atin. And now this is the authority naman na makikita po natin dito na siya po yung head ng church at alam niya ang nangyayari at ginagawa ng mga mananampalataya. At wala tayong maitatago sa Kanya. At wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Nakakapagpatuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon is because of His grace. Pero wag po sana natin itong abusaduhin. Tulad po nito. Alam niya na maganda ang reputation ng church nito. Alam niya na itong church na ito, Church of Sardis, is active. Maganda ang kanilang testimony, maganda ang kanilang reputation. But the Lord Jesus Christ knows everything. At wala tayong maitatago.
Madaling dayain lang ang tao. Pero ang Panginoon hindi kailanman nating madadaya. Akala natin sa activeness natin, sa mga ginagawa natin, banal na tayo. Or, yung ibang ang maling katuruan, nababawasan yung kasalanan natin. Hindi po. At dahil siya po yung may authority, siya rin yung may kayang mag-revive sa atin. Just like the Ephesians, book of Ephesians. Di ba? Kung i-word study po natin yung dead, there are two views na makikita po natin in death. Siyempre, una, yung pinangawakan natin is spiritual death. Then pangalawa is, pangalawa is yung physical death. And then pangatlo is that, kumbaga, yung death doon, yung separation natin sa Panginoon. Yung relationship natin sa Panginoon. Sa Diyos ay nasira. At siya lamang yung magbubuhay sa atin. Siya lamang ang ating pag-asa. Siya po yung ating pag-asa. Siya yung head natin, siya yung may karapatan na magbuhay sa atin, siya yung may karapatan na magbago sa atin, siya ang may karapatan na gamitin tayo, siya lamang ang may karapatan na buhayin tayo at manumbalik tayo sa Kanya. Hindi natin kaya. Bakit ito importante? Si Sardis, bakit niya ito in-address? Is because akala ng mga believers doon sa Sardis that okay na. Active naman ako. Okay na. Ligtas naman ako. Pero sinabi ng ating Panginoon dito that you are dead. Masyadong overconfidence. Kaya yung danger ng reputation is that people think yung reputation is what people think. But character is what God knows it. Tinitingnan niya po yung character natin. Tinitingnan niya yung puso natin. Are you genuine? Or just nagper-perform lang talaga tayo? Pag performing, dinadaya lang natin, parang artista lang. Sometimes many Christians today, Christians lang in vocabulary. Christians naman ako eh. Christians lang in attendance. Christians lang sa social media. Pero, hindi naman tapat. Hindi uhaw. Hindi talaga dumitipende at kinikilala yung kalooban ng ating Panginoon. Activity is not always spirituality.
busyness is not always fruitfulness. At hindi ito laging nakabase sa reputation natin. Kung ano, saan nakabase yung puso mo na totoo ka ba talaga sa Panginoon? Na totoo ba tayo sa Panginoon? Niligtas ka ng Panginoon, ni-restore ka ng Panginoon, reconcile ka ng Panginoon, and yet namumuhay ka pa rin sa kasalanan, you are dead. Para kang comatose lang. Buhay ka, pero hindi ka nang pa-function. Kaya gumising ka. Niligtas ka ng Panginoon, pero hindi mo talaga pinapakita na ikaw ay ligtas. You are dead. Gumising ka. Binuhay tayo ng Panginoon hindi para maging comatose. Binuhay tayo ng Panginoon para ipakita siya yung Panginoon natin. Siya yung nagbago sa atin. Siya yung nagtubos sa atin. Siya yung nagbigay ng pribileyo sa atin na maglingkod at manumbalik sa Kanya. Kaya gumising tayo. Amen? Kaya gumising tayo. Christ's values are condition more than our commendation. Our character more than our celebrity. Our faithfulness more than our what? Fame. Kaya gumising po tayo. Amen? Huwag komatos. Huwag patulog-tulog. Kaya yung mga katabi niyo na tutulog-tulog, tapihin niyo. Kaya tapikin natin. Pangalawa, sabi ko sa inyo, bibilisan ko talaga to. Alright. Pangalawa po is Christ requires our repentance. This is good. Kumbaga alam niya yung mga ginagawa natin, alam niya kumbaga sa ibang mga churches, alam niya yung dito sa 7 churches na ito, alam niya yung mga ginagawa natin, kabutihan sa ating Panginoon at kinikredits niya ito. And then alam niya rin yung mga, kumbaga, mga sablay natin at kinokorek niya ito. At doon sa correction na ito, gusto niya na tayo po ay manumbalik, kinukonsider niya, binibigyan niya tayo ng time, binibigyan niya tayo ng chance. Na bumalik sa Kanya, talagang bumalik talaga sa Kanya, kumilala talaga sa Kanya, that yung pag-serve natin talaga, genuine. Yung faith talaga natin sa Kanya is genuine. Yung Kristo na pagkakilala natin sa Kanya, yung pagtubos sa atin ng mga ating kasalanan is genuine. Na yung talagang, yung principle, yung essence ng pagtubos ng kasalanan na lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos niya, maging totoo sa atin. Amen? Na maging totoo po sa atin. Lahat nga eh. Hindi yung sinasabi natin, wait lang po Panginoon. May plano pa ako eh. May plano pa akong gawin ito. Future. Pero sa pagtubos ng Panginoon, the past, present, and future, tinubos niya ito. Kaya, dito po, makikita po natin dito, yung dalawang, kumbaga, yung Christ requires our repentance, yung turning point ng buhay natin, hindi lang natin kino-confess ito. Yung repentance is that, tatalikod ka. Babaguhin ka ng Panginoon. Yung behavior mo, babaguhin ng Panginoon. Yung thinking mo, babaguhin ng Panginoon. Even your lifestyle ay babaguhin din ng ating Panginoon. Kaya sabi niya dito, wake up! Kasi patay ka eh.
Yung sinasabi dito, yung dead dito na makikita natin dito is not just, hindi yung doon na ikaw ay talagang totally dead. Yung sinasabi dito ng ating Panginoon, na yung dead doon is that ikaw ay comatose. Na yung dead doon, ikaw ay kumbaga hindi yung separation with God, kundi parang sinasabi dito, yung pinipicture out din neto ng ating ng salita ng Panginoon, yung kay Paul. You are falling asleep. Kaya wake up. Hindi niya sinabi, arise. Hindi niya sinabi na mabuhay ka. Hindi, pero sinabi niya, wake up. Do you understand that? Di ba? Kaya sinabi dito ng ating Panginoon, na ikaw bilang isang mananampalataya, tinubos ko, ako ang the Son of God, at tinubos kita, gumising ka. Hindi pa huli ang lahat. Magsisi ka. Bumalik ka sa Panginoon. Kaya sabi niyan, wake up. That is the first command ng ating Panginoon. And there are 5 commands na makikita po natin, in-underline po natin dyan. And the second is what? Strengthening what remains. Di ba? Kaya doon nga sinabi rin doon sa nakaraang na church, hindi niya sinabi na ikaw ay magkaroon ng burden sa bagay na ito. What is that? Holding on. You remain. You persevere. You abide. Kayo essence sa dyan. Naintindihan po? Di ba? Nung sinabi niya dyan, strengthen what remains. And it is about to die, for I have not found your works complete in the sight of my God. Ano pa? Remember. What are those things na kailangan ng isang mananampalataya na kailangan i-remember? Kung i-connect natin dito sa 7 churches, what is that? The Church of Ephesus. Remember your first love. Kung tutusin, magkakakonect po yan. Hindi yan sinasabi natin na sunod-sunod lang yan. By step po yan, magkakakonect po yan at lahat ng yan ina-address ng ating Panginoon at lahat ng yan is what? Magkakakonect. And that is what? Remember your first love. Remember your commitment. Remember yung first na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, yung alab mo, yung passion mo, yung uhaw mo. Remember that. Then, what you receive and heard, keep it. Ano yun? Yung salita ng ating Panginoon, yung gospel. Kaya lagi sila sabi, from the word of me, from the word of the Son of God, from the word. Remember those words. Remember the gospel. And keep it. Bigyan mo siya ng halaga. Bigyan po natin siya ng halaga. And then, repent. And then repent. Repentance is more than feeling guilty. It is a decisive change of heart that result a change of direction. Hindi sinasabi na parang, hindi ito parang sinasabi natin, I feel guilt,
napakabigat ng aking kasalanan, and then you confess to the Lord, and then bumalik ka na naman. Anong klaseng mananampalataya? Do we recognize talaga na He is the Son of God? That He is Christ? That He is the Messiah ng buhay natin? And then you are still, bumabalik tayo, namumuhay pa rin tayo. Kung ganyan pa rin yung ating practice, ganyan pa rin ang ating favor, you are dead. Believer. Kaya, magising po tayo. Comatose. Tinanggap mo lang kaligtasan pero hindi ka nabubuhay sa kaligtasan na ito. You are dead. Believer. You are dead, church. Kaya gumising po tayo. At ang repentance, hindi confess lang ng confess. Ang repentance, handa mong isuko ang lahat. Handa kang magbago na bumalik sa Panginoon. Repent. Amen? Kaya Christ requires our repentance. And there are 5 commands na makita po natin dito. Wake up, strengthen what remains, remember, keep it, and repent. And repent. Kaya, God revives His church not by changing its circumstances, by changing its hearts. Kasi alam niya yung puso natin eh. At nakatingin siya sa puso natin. Totoo ka ba talaga? Tama. Hindi yun sa circumstances natin, hindi sa mga sitwasyon natin, ang binabago niya, yung puso po natin. Kaya sabi ko nga po, doon sa ibang mga na-share ko nga po is what? Hindi niya nire-remove din yung pagsubok, yung temptation. Tinuturuan niya tayong mag-remain sa Kanya. Di ba? Kaya, God revives His church not by changing its circumstances, but changing its hearts. Like James. Sabi ko nga, parang James to eh. Di ba? We dive doon sa trials, yung diverse ng various trials na ito. Even the temptation ay nandoon din. And that is given. Yung dive nga doon, talagang lalamunin ka. Pero yung tinuro ni James, yung response, count it all joy. Right? Yung heart, yung behavior, yung character, yung babaguhin po ng ating Panginoon. Yung babaguhin po ng ating Panginoon. Genuine revival begins when believer recognize their spiritual condition. Are you dead? If you are, wake up. Are you living in sin? If you are, repent. Repent of their sins, remember the gospel, and response with faithful obedience. Pangatlo po, sabi ko sa'yo, bibilisan ko na eh. Nabago na ako. Pangatlo po, Christ reminds us of coming reckoning.
nakita natin yung kumbaga, Jesus Christ knows it all. And because God credits yung mga ginagawa natin na kaaya-aya sa Kanya, and God correct yung mga hindi kaaya-aya sa Kanya, kinukonsider niya pa rin tayo. That's why He want to repent. Kumbaga tayo ay mag-repent sa Kanya. And may judgment. Kung tayo ay patuloy na umaabuso pa rin sa grasya, pagmamahal at awa at kung sino ang ating Panginoon sa buhay natin at kung sino siya dito sa mundong ito, sabi niya, if you will not wake up, I will come like a thief. I will come like a thief. After the calling of the church to repentance, Jesus gave a solemn warning. Nandyan yung warning ng Panginoon. Nandyan yung judgment ng ating Panginoon. If you are not wake up, if you are still continuing abusing His grace, His mercy, His love, and His authority, He will come. He will come like a thief. Kumbaga, ang prinsipyo dyan is that, yes, mayroong dalawang view that is what, kumbaga, yung end times na makikita po natin dyan, that like a thief of the night, na siya ay darating na walang sinuman ang nakakaalam dito. Walang sinuman ang nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoon. And that it's. Kaya nga, kung babasahin niyo po ang Revelation, continue sa babasahin ng Revelation, mayroon pang mga ibang mga mananampalataya na makakaranas ng tribulation. It's because of this. Kaya nga, mayroong tribulation saints. Pero hindi na natin pag-aaralan yan. Pero I hope and I pray, nawa tayo bilang mananampalataya as we search ourselves, nawa sa pagdating ng ating Panginoon talagang i-caught up talaga tayo, Panginoon. Tayo i-caught up talaga ng Panginoon at hindi tayo ng mga churches na ito. Yes, you have. Yung sinasabi natin, pinanghahawakan natin, ligtas talaga ako, Panginoon. Yes, thank you, Lord. Pero inaabuso mo. Kaya ka tuturuan. At dito rin, sinasabi dito, if you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. And there is nandyan yung warning ng Panginoon. Nandyan yung pagtuturo ng Panginoon, nandyan yung pagpapalo ng Panginoon, nandyan yung pag-realign ng Panginoon sa atin, that I hope and I pray, tayo lahat ay anak ng Panginoon, tayong lahat ay talaga naglilingkod ng tama at kumikilala sa Panginoon. That I hope and I pray na hindi na tayo namumuhay sa kasalanan na ito. Kung saan ka niligtas ng Panginoon. Kung saan tayo tinubos ng Panginoon. Kaya gising. Gumising po tayo. Hindi natin alam ang kanyang pagdating. Hindi rin natin alam kanyang pagdating, and I hope and I pray, handa ka. Handa tayo at nakikita sa buhay natin na anytime ready rin tayo sa kanyang pagdating. Hindi yung, Lord, teka lang po.
ready tayo sa kanyang dating. Just like this one. In the context of this Sardis, Church of Sardis, is that, kaya sinabi niya rin ito, this is another view po na makikita po natin dito. The Church of Sardis is, sabi ko nga po, they are the wealth, isa sa mga wealthy na nation, na bayan. And then, napakaganda ng kanilang depensa. But because of that, is that napaka-overconfidence na nila. Dahil dun sa overconfidence po nila is kumbaga, iniwanan nila, kala nila hindi na sila aatakihin. Kaya nga, in the history of the Church of Sardis, twice sila na-conquer. It's because hindi dahil mahina sila, hindi dahil hindi magaling yung mga sundalo nila, hindi. It's because pabaya sila. Yung pabaya doon, hindi nila, kumbaga talagang ginard yung bayan nila. Hindi nila ginard yung bayan nila, yung bayan nila, hindi sila prepared, hindi sila, kumbaga, aware na anytime pwede silang sugurin, anytime pwede silang i-conquer because isa sila sa mga mayayaman na bayan. Kaya kinukorek sila, sinasabi sila ng ating Panginoon, parang ganito, sa nangyari sa inyo noon, twice kayo na na-conquer because pinabayaan nyo, hindi kayo nagbabantay. Inaabuso nyo. Kaya sabi niya, just like this one, hindi kayo ready. Ganito ang gagawin ko. Like a thief, na walang sino man ang nakakaalam, pag hindi kayo nag-repent at hindi kayo tumalikot at hindi nyo kinilala as the Son of God, as the Messiah, I will come. I will come. That I hope and I pray, ready po tayo. That I hope and I pray, gumising po tayo. Na yung paggising, awake doon, in the Greek is what? Be watchful pa nga eh. Mapagbantay. Amen? Kaya, a careless church becomes complacent. Complacency leads to what? Compromise. Kaya nga, ni-warning niya yung dalawang churches eh. Di ba? And compromise invites Christ's correction. But a watchful church remains faithful, fruitful, and firm in the Lord. Amen? In the Lord. Kaya, gising po. Amen? Tapikin niyo yung mga katabi niyo, gising. Tapikin niyo sarili niyo, gising. Pang-apat. Tama ba? Mabilis ba ako? Mahaba pa rin ako. Pang-apat po, Christ recognizes the committed. Praise God. Amen? Praise God. Amen? Amen po? Sabi po dito, and yet you have still a few names in Sardis. People who have not sold their garments and they
will walk with me in white, for they are worthy. At dito sinasabi niya, nandun po yung alam ng Panginoon, nandun yung correction ng ating Panginoon, nandun din yung consideration ng ating Panginoon, and then nandun din po yung parang sinasabi natin warning ng ating Panginoon. And now, na makikita po natin dito, nandito yung, kumbaga, ina-acknowledge niya, nire-recognize niya, kinikredits niya yung mga mananampalataya na nanatili sa Kanya, yung mga mananampalataya na tumalikod at naglingkod sa Kanya, kumilala sa Kanya, at naging tama ang kanilang pananampalataya, ang kanilang motibo kung bakit sila naglilingkod sa Panginoon at kung paano sila niligtas ng Panginoon. And praise God, hindi lahat ng Sardis ganon. Amen? Sabi niya dito, yet you have still a few names. Ibig sabihin, meron pa mga church, yung meron pa mga believers in Sardis na sila po ay ano po, kumikilala ng totoo sa Panginoon, hindi nag-aabuso sa Panginoon. And he acknowledged it. He recognized it. Di ba? Isa nga sa mga pinanghahawakan natin in Corinthians 15, di ba? That yung mga labor natin, yung mga ginagawa natin, ang Panginoon hindi niya ito binabaliwala. Even yung Church of Smyrna is that they are experiencing yung persecution. Di ba? Sabi ng Panginoon, you remain. Hindi ka niya binabaliwala, hindi ka niya iniiwan. You persevere, remain faithful, stand firm yung pananampalataya natin sa Panginoon. And God recognized it even though yung mga tao na sa paligid natin, they are not recognizing and appreciating us. Yes, but there is God. And that is praise. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa bagay, kasi yun naman talaga yung purpose eh. Hindi tayo sa mga tao, pag sa tao ang dahilan para ma-praise tayo, nagper-perform ka lang. Pero kung yung natama ang perspective at yung paglilingkod natin, sa Diyos ka naglilingkod, hindi mismo sa mga tao. Kaya lagi sinasabi ni Paul, lagi niya pinangahawakan, I consider it as a dung. Kasi alam niya kung sino talaga ang pinaglilingkuran niya. Even buhay niya, mas masaya pa siya. Kahit buhay na ang kapalit, di ba? Masaya pa nga siya, kung tutusin eh. Kasi mga kasama niya na ng Panginoon, magiging sabi niya nga, complete na siya. Kasi yun talaga yung desire niya eh. Oy, time na ba? Nawala yung mic. Ang Panginoon mismo yung magsasabi, just like yung parables that what? Well, thou good and faithful servant. Hindi mo sasabihin sarili mo, well, thou good
I am faithful servant. Oh, well, thou good, I am worthy, Lord. Baka mataasan mo pa si Satanas. Pag ganun yung pinagmamalaki natin sa Panginoon. Marami ako nagawa. Baka mas mataas ka pa kay Satanas. Please, gising. Please lang po, gumising. Kaya, we praise God that the Church of Sardis, mayroon pa rin mga few na tama ang kanilang pananampalataya sa Panginoon at paglilingkod sa Panginoon. Amen? They are few. Christ faithfully recognizes, remembers, and rewards those who remain steadfast in their devotion to Him. Amen? Kaya wag po tayo manghina. Wag po tayong sumuko. Wag po tayong mapawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos, una sa lahat, ang pinaglilingkuran mo. At ang Diyos, laging nakatingin sa atin. And He is faithful. Nare-recognize yung mga ginagawa natin sa Kanya, na paglilingkod ng tama sa Kanya. And He remembers lahat. And ganoon din, nagre-reward siya sa mga mananampalataya na nag-hold fast ng devotion, ng commitment nila sa Panginoon. Amen? Sa Panginoon. Kaya, andun yung sermon, meron din siyang pagbabanlaw. Di ba? Andun yung pagdidikdik ng Panginoon that the Church of Sardis is a dead church. Pero nandun pa rin yung grace ng Panginoon, nandun pa rin yung katapatan ng ating Panginoon that He recognized those people, those believers, the faithful believers na nananatili, nagkukumit at sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kung tutuusin, kung titingnan po natin, I don't know, why believers are so fanatic na alis dito, punta doon, alis dito. Pero sa church, makikita po natin, hindi sila umaalis. They steadfast. Kasi hindi naman tao talagang tinitignan nila eh. Ang Diyos ang tinitignan nila at kung ano yung makakaya nilang makatulong para sa gawain at makontribute sa body of Christ. Why yung culture at system ng mga mananampalataya, kahit hindi naman sa atin, kahit sa iba, ganon? Yun yung parang sabi ko, parang, that is Satan lies. Right? And then, nasaan yung steadfast? Nasaan yung perseverance ng isang church? Kaya, I hope, if you commit dito sa church, hindi ganong sistema ang pinanghawakan nyo. Kung bakit lang kayo nandito is because na-accommodate kayo o na-entertain kayo o na-recognize kayo. Let me remind you, awake.
gising po tayo. Let me remind you, nawa una sa lahat, yung Diyos yung pinikilala nyo kung bakit tayo nandirito. Sa saya, magkakasama tayo, paano kaya pa naghirap na? Do we still stay? Na sinasabi ng Revelation doon sa mga churches, hold fast. Do you stay? Do you still commit sa church? Kaya pag nag-away tayo, do you stay? Nagkatampuan tayo, do you stay? I hope hindi. Kasi una sa lahat, pinanghawakan natin ang Diyos na nagbuklod sa atin. Amen? Amen po. And then, sabi niya nga, Christ faithfully recognizes, remembers, and rewards those who remain steadfast in their devotion to Him. Amen? Last, yan, di na po malulubat yung mic ha. Last po, Christ rewards the conquerors. Sabi po in verses 5 to 6, the one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angel. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Nandito makikita po natin yung last na Christ rewards the conquerors. The conqueror is that, ito pong mga tao na nanatili sa Panginoon, itong mga tao na kumbaga, nirecognize ng ating Panginoon. Na yung nirecognize ng ating Panginoon, ito na-conquer, na-overcome nila. Sa hirap at ginhawa, sa trial, sa pagsubok, na-overcome nila, nag-hold fast sila, nag-steadfast sila, nag-persevere po sila. Tama. Nag-persevere po sila. And then sabi niya, the one who conquers, the one who overcomes. Praise God. Will be clothed thus in white garments. Ano yun? What is the significant, what is the symbol na sinasabi ng salita ng Panginoon when you are overcomers, ikaw ay magsusuot ng white garments. Na yung pinipicture out dito, that you are victory, that you are, kumbaga blameless. No, yung blameless nito, hindi sa sarili nating kakayahan. Yung blameless dito, you recognize what Christ is. He clothed us in His righteousness. At pinapakita natin ito. Amen? Ano pa? He will never blow his name out of the book of life. Wait, teka lang po. Huwag niyo pong mami-misinterpreted po ito. Ang tinutukoy po dito, ang sinasabi ng ating Panginoon dito, hindi yung parang tinatanggal niya yung kumbaga kaligtasan, hindi po niya tinatanggal ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Ang interpretation po nito, pinapakita niya that kumbaga yung katiyakan, yung assurance ng kaligtasan, yung assurance na kapiling mo ang ating Panginoon. If you are true Christian,
Amen? Tama po? If you are true Christians, if you recognize, you acknowledge the authority of the Lord Jesus Christ that He died for you, He redeemed you, He binuhay ka niya. At bagong nilalang ka na. At lumalago ka na. At naglilingkod ka na. At nauuhaw ka sa Kanya. Sabi niya pa dito, and I will confess His name before my Father. Pero grabe, ano? Kumbaga, talagang ipagmamalaki ka niya, talagang ano ka niya na, well, thou good and faithful. That is one thing na gusto natin marinig. Well, thou good and faithful servant. Yung paglilingkod mo, yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, be faithful. Be a good steward, not your own. Galing ito sa Panginoon, our Master. Kaya bilang isang mananampalataya sa pagdating ng Panginoon, as we wait doon sa pagdating ng Panginoon sa ating Master, nawa marinig sa atin, not lazy, not stupid, not foolish. I'm so sorry for that word. Baka mayroong mano. Di pa naman ako nagmura, di ba? But faithful servant. Faithful servant. A faithful steward. Amen? A faithful steward. Sabi niya, hindi lamang doon sa kanyang Father, ganoon din sa mga anghel. Look at that. When we meet the Lord Jesus Christ, He will welcome us personally. And then we will say, just like the parable, well, thou good and faithful servant. And then sinabi niya, I will confess. Yung confess dito, hindi kasalanan. Yung confess dito, yung gaano ka naglilingkod, katapat, at paano mo siya kinikilala sa buhay mo, and now, kasama ka na niya. Even the angels. Kaya mayroon nga doon, di ba? Sa Bible, nakaka-count doon. Even the angels will praise the Lord, will worship the Lord. Eh lalo pa kaya pag ikaw sasabihin ng ating Panginoon, ito yung servant, ito yung faithful servant, ito yung good steward. Ang sarap. Ang sarap na pakinggan. Ang sarap na hindi binabaliwala ng Panginoon yung ginagawa mo. Ang sarap yung hindi kinakalimutan yung pagtatapat mo sa Kanya. Ang sarap. At ang sarap na mismong Diyos mo, mismong Panginoon mo, mismong tagapagligtas mo, makakapiling mo pa. Amen? Na makakapiling pa natin. And who has an ear, let him hear
what the Spirit says to the churches. Biro ko dito kung titingnan natin. He will also, so, kumbaga, inaano niya na, look at these people. And then sinasabi, ito yung mga church na ito, look at these people. They remain, there are few names, but they remain faithful to me. Kumbaga talagang sasabihin niya, ano niya na, makakarinig talaga lahat ng mga makakarinig. That these few names is faithful. Look at that po. Yes, napakabigat that the Lord Jesus Christ addressed this church that the church is dead because of their, kumbaga, hindi tama, peke. Pero, praise God, kasi doon sa church na yon, meron pa ring few. Doon sa church na yon, merong nagtatapat, merong nagpapatuloy, merong kumikilala sa Panginoon, and then sabi niya, ipagmamalaki ko ito. Hindi lamang sa Father, hindi lamang sa mga angels, kundi sa mga churches na ito. And that was yung master mo, yung magsasabi. Amen? Ang ating Panginoon, yung magsasabi. Nandiyan yung victory, nandiyan yung assurance natin, nandiyan din na hindi niya binabaliwala yung ginagawa mo. Praise God. Amen? And that is our Christ. That is our God. That is our Messiah. Amen? And that is our Messiah. Publicly, sasabihin niya po ito. Kaya, Christ faithfully recognizes, teka lang. Teka, naulit. Those who persevere, hindi ko po na-edit. Sorry, I'm so sorry for that. Those who persevere in faith will receive Christ's promise, enjoy His presence, and share in His eternal praise before the Father. Amen? Ulitin ko po. Those who persevere in faith will receive Christ's promise, enjoy His presence, and share His eternal praise before the Father. Nandyan yung promise ng Panginoon, nandyan yung presensya ng Panginoon that He will fellowshipping with us forever. At nandyan din yung the Lord Jesus Christ confesses your name if you are true. Saan? Before the Father, before the angels, and before these churches. And that is amazing. And we praise God. Hallelujah. Sabi pa ng iba. Amen? But I hope and I pray that this message, the Church of Sardis, there is two na makikita natin na warning, andun din yung invitation din ng ating Panginoon that hindi pa huli ang lahat. Gumising ka lang. Amen? Gumising lang po tayo. Kaya, gising. Amen? Gising po tayo. Baka may tutulog-tulog ulit. Gising. Gising po tayo. That I hope and I pray, wake up. Before it's too late, Christ is calling His church to move from reputation to reality. Sana totoo. From complacency
to commitment. From routine to revival. And from outward religion, the appearance, to an inward what? Wholehearted relationship. With who? With who? With Him. With Christ. Amen? With Christ. Ulitin ko po, wake up before it's too late. Christ is calling His church to move from reputation to reality, from complacency to commitment, from routine to revival, and from outward religion to an inward, wholehearted relationship with Christ. With Him. Kaya, gising. Amen? Gising po tayo. Tayo pa yung malalaan. Let us pray, Father. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na pinagkalob niyo po sa amin. We thank Lord for these words. We thank Lord for your word. We thank you, Lord, for who you are sa buhay po namin, Panginoon. And we thank you that you are our God. You are our Savior, personal Savior, and you are our Lord ng buhay po namin. And we pray, Lord, na nawa, totoo, yung pagkakilala namin, totoo, na talagang tinanggap namin kayo. At totoo, na naglilingkod kami talaga ng tama sa inyo, Panginoon. And we pray, Lord, na sa mga churches na napag-aralan po namin, Lord, help us na maturuan niyo po kami. Help us to evaluate ourselves. Help us to examine ourselves. Help us na ma-realign ang kalooban, ang puso't isipan po namin sa inyo, Panginoon. And help us na patuloy niyo po kaming turuan, palakasin, at proteksyonan, Panginoon. At sa mga kapatiran namin, pamilya namin, Lord, I know, Lord, that tuso ang kaaway, tuso ang paligid po namin. But we pray, Lord, in your name, in your power, in your greatness, you keep us. You will help us. You will guide us hanggang sa pagdating niyo po, Panginoon. Na makakasama namin kayo at maririnig namin na nawa tapat kami na naglilingkod sa iyo at tapat kami sa pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Father, kayo po ang patuloy na gumabay sa amin at ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na magtuturo sa amin, patuloy na magre-realign po sa amin na naayon sa kalooban niyo po. Help us, O Lord. Help this church. Help our family. And help us individually na maging tama po sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay pinagkakaloob namin at binibigyang kapurihan kung sino kayo sa buhay namin. Sa tayong Panginoon Jesus. Amen.
at amen. Magandang umaga po sa bawat isa.